kasama ko po ang mga anak ko sa ministry. Amen. Si Gabriel po he just enrolled sa Bible School last Monday. So mayroon naman siyang chance na mag-aral sa secular. Kaya lang sabi niya, magba-Bible School daw siya. Amen. At yung dalawa kong anak, I'm praying na sila po ay maging preacher's wife. Amen. Saan nga ba naman sila pupunta kundi sa gawain na rin ng Panginoon. Amen? Uy, nagpapasalamat. I graduated dito po sa Bible School year 1995, batch 1995. At pumunta po ng Candelaria year 2004. Tinawag ko ni Pastor. Actually, naglalabaho ako noon. Hindi ko alam sino na yung tumawag sa akin. Tawag daw ni Pastor, papunta kami ng Candelaria. So, pumunta ako ng Villa Paz. Andun na si Pastor Ed sa Villa Paz, sa gate ng Villa Paz. Pinasakay ako, pumunta na kami ng Candelaria. So, ganun po. And I stayed there since 2004. At biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, hindi naman alam natin kung ano yung gagawin ng Panginoon. Just stay sa gawain ho ng Panginoon. Ang kagandahan po ay meron po tayong pattern. Una, ang Bible, na siyang salita ho ng Diyos. And then, ang church na ating pong pinanggalingan, ang Christian Bible Baptist Church. Dito kami nakapattern, amen. Tayo pasalamat sa leadership ni Pastor Ed at sa kanyang training. Noon nandito po kami, bagamat medyo talagang rigid yung training ho namin noon. We woke up at 4:30 in the morning. At natutulog, 11 o'clock. Hindi pwedeng walang gagawin everyday. Nagbunga ho yung training. Kaya mas maganda yung medyo talaga rigid yung training. May bunga ho talaga. Amen? At ngayon ang ating pong tatalakayang salita ho ng Diyos ay nasa Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 1. Ito po yung day of Pentecost wherein God empowered the church that He started during His earthly ministry. Jesus Christ started the church during His earthly ministry. He called out His disciples and choose among them the 12 apostles na yun yung palaging kasama ng Panginoon. Since that time ay meron na pong church discipline at meron na pong church gathering. At before na ang Panginoon po ay umakyat papuntang langit, He promised the empowerment of the church by the Holy Spirit of God. John chapter 14 hanggang 16, makita ho natin yan, mga kapatid, how Jesus Christ promised the empowering of the church, and that fulfilled in Acts chapter 2, Acts chapter 2, noong ang church na iniwan ng Panginoon under the leadership of Peter, ay sa kanila ay bumaba ang banal na Espiritu, and from that time ay ginamit ng Panginoon ang church to fulfill the Great Commission. Amen. At yung po yung ating pong tatalakayin po ngayon, Acts chapter 2, shall we all stand up, please? At magkaroon po tayo ng responsive reading from verse 1 hanggang verse 13. I read verse 1, you read verse 2 hanggang makaabot po tayo sa verse 13. Verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans?
Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia and Pontus and Asia. Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Other mocking said, these men are full of new wine. Tayo po'y manalangin, dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil kami po ay muli, Panginoon, ay magbubulay sa inyo pong salita. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi ng biyaya sa inyo sa oras na ito na ang inyong pong salita ay inyong pong pagyamanin at ang inyong pong mga anak ay buksan ang kanilang pong puso at isipan, handa pong tanggapin at maunawaan ang katotohanan na mula po sa inyong pong salita, Panginoon. Patawad po sa mga nagawa po ng pagkukulang. O Diyos, tulungan niyo po ang inyong pong lingkod sa oras na ito dahil kung saan sarili wala akong magagawa. Make me a blessing tonight, O God. Salamat sa privilege of sharing Thy word, O God, sa lugar na ito, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much. So you may now be seated. So makita ko natin dito, as I have said. So request ko muna, ipag-pray niyo ho ang gawain po sa Candelaria. Just last Friday, ay doon mo tingnan po yung aming pong in-order na I-beam. That's worth more than. Siyempre, bakal ho yun. So, medyo may kamahalan ho talaga. At alam niyo, yung isang bagay na naisip ko ay yung blessing na, ang bagay na yun ay ginagawa ng Panginoon sa lugar na yun. Amen? At siyempre, saan ba ho natin ginaya yung kundi ho dito? Dahil dito ho, dati rin naman kami nagbubuhat ng I-beam. Yan, Sir Jess. Kasama na ho namin yan noon. Nagbubuhat kami dito ng I-beam. Kung paano yung ginawa ho namin dito. At sabi ko, kung nagawa ho yan dito, ay pwede rin gawin doon sa lugar ho namin. Amen. So, kaya I thank God for this church na dito ho. Ako dinala ng Panginoon, nagkaroon ho tayo ng pattern. Amen. At isang bagay ho kasi mga kapatid, ang nakita ho sa gawain, kung gaano ho yung lugar mo, ay gano'n ang ibibigay sa iyo ng Panginoon na tao. Nung kami po'y nasa mission house, maliit lang ho yung lugar ho namin. So gano'n lang palagi yung aming attendance. And then, nakalipat to kami doon sa lote na purchase ng church. Then nagtayo kami doon ng isa munang maliit. At gano'n din ho, ang binibigay ng Panginoon na attendance. Hanggang sa yun, nakapag-umpisa ho ng building. At yung kalahati ho nung building na yun ay pinagtitipunan namin. At gano'n din ho mga kapatid, ang ibinibigay na Panginoon na attendance. And then, sa ngayon ho, ay medyo sikip na ho kami doon ngayon. So we need na ma-extend na ho yung lugar. At ako'y maniniwala, ginagawa ho natin ho ito to cater more souls for Christ. Amen. Amen. Kaya nga, let's keep on becoming faithful to God. Amen. So katulad doon ng church dito sa Jerusalem na inumpisahan ng Panginoon. Amen. The early church was empowered by the Holy Ghost. Empowering is one of the Holy Ghost na ginawa ho sa atin, na ginagawa ng Panginoon sa mga Kristiyano. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we are sealed by the Holy Ghost. The Holy Ghost dwelt in us. Ang sabi nga ng Bible, what know ye not, that your body is the temple of the Holy Ghost, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Dahil tayo binili ng banal na dugo ng Panginoon. At dahil tayo binili ng Panginoon, He sealed us as a sign of His ownership.
and that is the Holy Ghost. Amen. So during this, on the day of Pentecost, by the way, hindi ho nag-start ang church on the day of Pentecost. God empowered the church in the day of Pentecost, but the church was started personally by our Lord Jesus Christ during His earthly ministry. Amen. During His earthly ministry, dapat to maging malinaw ho sa atin yan dahil marami hong nakiklaim that the church was started on the day of Pentecost. But how can Jesus Christ started the church on the day of Pentecost kung siya po ay nag-ascend na sa langit? Amen? He started it personally during His earthly ministry. But He empowered the church because that was His promise. Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Unto the uttermost part of the earth. And that happened on the day of Pentecost. Nung nagkaroon po ng prayer meeting sa bahay ni Maria na mother ni John Mark. Kaya mahalaga ho yung prayer meeting. Amen. Mahalaga ho yung prayer meeting. The word prayer itself is very much important. It is yan ho yung paraan para kausapin natin ang Panginoon. So let's give importance sa prayer meeting. Amen. Kaya kung nandito ka ngayon, be here the next prayer meeting. Be here every prayer meeting. Amen. Mahalaga yung ang buong simbahan ay nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. So, He empowers the church. At because Jesus Christ empowered the church, or the Holy Spirit empowered the church, God did wonders to the early church. God did wonder to the early church. Kaya nga makikita natin dito sa Acts chapter 2, mga kapatid, they speak in tongues. Yung speaking in tongues na binabanggit dito, hindi po yung babbling, so yung ultimo, yung nagsasalita, ay hindi niya maintindihan yung kanyang sinasabi. Dahil dito po mga kapatid, sa Acts chapter 2, makita ho natin, meron pong nakakaunawa sa kanilang mga sinasabi. So speaking in tongues, ang ibig pong sabihin niyan is speaking in other language. Kaya nga dito, may nakaintindi sa kanila. Nang sabi nga dito, bakit nila sinasabi yung aming language? Bakit nila sinasalita yung aming language? At may purpose doon ang Panginoon. And that is the propagation of the gospel. Amen. Para maunawaan nila ang Ebanghelyo ayon sa pamagitan ng kanilang salita. Kaya nga God did wonderfully to the early church. Amen. The title of my message tonight is The Wonders of the Early Church. Dito tayo galing mga kapatid. Amen. Wala tayong pinanggalingan na ibang simbahan, kundi doon sa church na inumpisahan ng ating Panginoon doon sa Jerusalem that He empowered on the day of Pentecost. And God did wonders to the church. Amen. Because He empowered this. Kaya nga mga kapatid, it should be that this early church, ito po yung magiging pattern ho natin. Amen. Wala tayong magiging ibang pattern but the church that Christ started. Amen. And this church, we should admire this church. Kailangan nating hangaan ang church na inumpisahan ng ating Panginoon. This should be our example. Ito yung dapat nating maging halimbawa. Amen. At kung saan natin kukunin yung mga dapat nating gawin is from the church that Christ started. Amen. Number one, the wonder of their evangelism. The wonder of their evangelism.
Kung ating pong babasahin the book of Acts, sila po ay nag-multiply to multitude and multitudes. At ang sabi nga ng Bible, sila ay nangagkalat hanggang sa ang salita ng Diyos ay lumaganap at nakaabot ng Roma sa magitan ni Apostle Paul. Why? Because God did wonders to the early church. Amen. Kaya nga hangaan natin yung kanilang evangelism. Amen. Ang nakalungkot po ngayon, mga kapatid, marami ng mga simbahan na nawawala na yung evangelism. Natatakpan na ng maraming pagtatalo, Calvinism, Arminianism. Huwag ko nating pansinin, nanggugulo lang ho yan, mga kapatid. Ang ating pong gawin ay kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang salita. Amen. The wonders of their evangelism, yung burden nila sa kaluluwa ng tao. Yung burden ng mga Kristiyano na kasama doon sa early church, yung burden nila sa kaluluwa ng tao. Amen. Kung paano nilang ituring ang kaluluwa ng tao. Alam nila yung patutunguhan ng mga kaluluwa na hindi makakatanggap sa Panginoon bilang sariling nakapagligtas. They know their condemnation. They know about hell. Because God, Jesus Christ, teaches to them hell more than heaven. Biro mo yung mayaman na itinuro ng Panginoon sa mga disciples, yung rich man Lazarus, they can still remember that. Amen? Na yung mayaman na yon, mula nung yun ay napunta doon sa impyerno, until now it's still in hell. Tormenting in fire. Amen? At wala na siya doong pag-asang makalis. The early Christians knows that. Alam yon na mga Kristiyanong kasama doon sa early church. And we should also know that. Amen? Itong katawang ito ay temporal lamang. Ngunit yung kaluluwa ng tao ay eternal. Nasasalib doon sa eternal lake of fire. And they will be there for eternity. Could you imagine how long eternity is? Ngunit nakakalungkot, maraming mga Kristiyanong nawawala sa focus. Maraming mga tuloy dyan. Ang ibang itinuturo. But the early church teaches about soul winning. Amen? The early church teaches about soul winning. They know the value of souls. O makita natin yung kanilang zealousness. Yung kanilang kasigasigan sa pangangaral ng salita ng Diyos. If you read the book of Acts, makita natin yung kanilang kasiglahan that every day sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. That's why they grow in multitudes. Their knowledge of the gospel. Yung pagkaalam nila ng Ebanghelyo. Amen? Kung meron man, but it's so seldom. Kung meron man, marahil napakadalang na hindi sa kanila, na meron sa kanilang hindi marunong mag-share ng gospel. Alam niyo, isang bagay na nakakahadlang sa mga Kristiyano, kung bakit sila ay ayaw mag-soul winning, ang kanilang reason, Pastor, hindi po ako marunong eh. Pag-aralan mo. Amen? Nakagraduate ka nga ng high school. Nagkaroon ka ng subject na algebra, nagkaroon ka ng subject na geometry. Roman road lang, hindi mo pa memorize. Na siyang kaparaanan para ikaw may present mo ng maayos ang Ebanghelyo. You know why this
This church sila ay kamangha-mangha because of the wonders of their evangelism. Kaya pinapagawa sa atin. Alam niyo, pasalamat tayo, kasama tayo sa church that teaches soul winning. Ito yung nagbibigay kasiyahan sa mga Kristiyano. Amen? Ito yung nagbibigay excitement sa atin. Kung walang soul winning sa church, walang excitement. Kung walang soul winning sa church, walang kagalakan. Bakit? Tayo na lang palagi yung magkikita. Magkakasawaan na tayo. Yung amoy natin, memorize na natin. Hindi ba't napakaganda? Alam nyo, ako'y natutuwa. Marami pa akong kakilala dito, pero marami na akong hindi kilala. Amen? Ibig sabihin, may mga kaluluwang nadadagdag, nababago ang buhay. Amen? May mga kaluluwang papunta ng langit. Amen? So the wonders of their evangelism. Amen. Number 2, the wonders of their sacrifice. Yung kanilang sacrifice. Amen. Ano ba yung mga bagay na pwede nating i-sacrifice sa Panginoon? Our time. Yung oras natin. Amen. Bilang Kristiyano, nung hindi pa tayo saved, yung oras natin nauubos sa mga bagay na sumisira sa buhay natin. Amen? Hello? Baka nga hanggang ngayon eh. Ulitin ko, nung hindi pa tayo saved, yung oras natin, nagugugol natin sa mga bagay na sumisira sa atin. Alak, sugal, sigarilyo, sayawan, piestahan. Diyan natin nagugugol yung oras natin. At diyan yung mga bagay na sumisira, hindi lamang ng buhay natin, kundi maging ng ating katawan. Amen? But now that we are now Christians, napakaganda na igugol natin ang ating oras sa Panginoon. In the book of Acts, anong sabi ng Bible? In verse 46, Acts chapter 2, verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple. Araw-araw nandoon sila. Araw-araw. Kapatid, hindi pa ho natin ito marahil nagagawa. Amen? We're not every day here in the church. But these Christians, sila ay araw-araw na sa church. Andito ba kayo kahapon? Wala. But these Christians, they are in the church every day, daily in the temple. Amen? At hindi sila mauubusan ng gawain sa church. Amen? Tayo pasalamat, tayo kasama sa church na bukas araw-araw. Alam niyo ba, may mga simbahan na hindi araw-araw bukas? May mga simbahan na minsan pupuntahan ka, kakatukin mo, walang tao. Walang nagbabantay doon na guard sa lobby. At tatuling mo, nasaan po si pastor? Hindi alam kung nasaan. Amen? Ngunit tayo pasalamat dito sa church, palaging may tao. Amen? At kung tayo man ay meron tayong free time, be in the church. Amen? Be in the church. Amen? Dahil ang Kristiyano, during this early church, they are in the church daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Did eat them meet with gladness and singleness of heart, praising God. Amen? Kaya ngayong time, mga kapatid, na nandito ka sa church, huwag mong panghinayangan. Amen?
Every Saturday, you are here. Kasama ka ng soul winning, huwag mong panghinayangan. Every Wednesday, andito ka, prayer meeting. Every time na merong evangelistic meeting, kasama ka. Amen? Yung time na ginugugol mo doon, huwag mong panghinayangan. Dahil yun ay time na ginugugol mo para sa kalulatian ng Panginoon. Yun ay time na ginugugol mo para bigyan ng kapurihan ang Panginoon. Amen, Christians? The wonders of the early church, the wonders of their sacrifice. Ano pa yung sinasacrifice nila? Their talents. Yung kanilang talents. Yung talents natin, saan natin ito ginugugol natin? Alam niyo, pasalamat tayo, mayroong choir. Amen. Pagpareho natin ng choir, hindi yung madali ang mag-choir. Amen. Doon sa amin, mayroon din kami choir. Yung kanilang ginugugol na time sa pagpapractice. At kung ikaw, ginagamit mong yung talent sa Panginoon, well, that's good. Amen. At hindi lamang yung mga kapatid, yung kanilang treasure. Amen. Yung kanilang treasure, Acts chapter 4. Ang sabi dito ng Bible, Acts chapter 4, and sold their possessions. Nang sabi nga nila, yung kanilang possession, itinuturing nilang hindi sa kanila, yan ay sa Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, isa sa delikadong usapin sa church ay giving money. Amen. Marami yung mga simbahan na hindi itinuturo ho yan. Ngayon kung itinuturo ho yan dito, tayo magpasalamat. Ang church na ito ay nagtuturo ng giving. Dahil kung walang giving, wala tayong pinagtitipunan ngayon. Amen? Kung walang giving, wala kayong inuupuan ngayon. Imagine a church without giving. What kind of church is that? Amen? Mahalaga ang giving sa church. Giving, yan po yung pinakasukatan, pinakamahalagang sukatan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Because God measured us in faith. At dyan tayo sinusukat ng Panginoon. Nakita natin mga kapatid, sa ating offering slip, ang daming klase ng offering. Merong tithes, merong faith promise, merong first fruits, meron sa amin, yung sa amin na lang babanggitin ko, merong love offering, merong vehicles fund, ano pa? Kung ano-ano yan mga kapatid. Meron pang others. Amen? Meron pang others. Ba't meron pang others? Amen? Nung hindi pa ho tayo saved, ganyan din ho tayo mga kapatid. Meron tayong iba't ibang offering. Meron kang alak offering. Meron kang sigarilyo offering. Meron kang sabong offering. Meron kang wedding offering. Ano pa? Sir Jess, alam mo yung Sir Jess eh. Pulutan offering. Patulong Sir Jess, meron pa. Amen? Ang tanong, yung mga offering na yun, nagreklamo ba tayo? Amen? Fiesta offering, binyag offering, sayawan offering. Amen? Ang tanong mga kapatid, nagreklamo ba tayo? Habang iniinom natin yung alak na binili natin doon sa tindahan na sumisira ng ating katawan, tayo ba ay nagre-reklamo? Habang inihit natin yung sigarilyo na sumisira ng ating baga, tayo ba ay nagre-reklamo? Habang pinapakain natin tuwing piyesta, yung mga taong dumadaan sa ating bahay na hindi naman natin kakilala, na inutang pa natin yung ating inihanda,
tayo ba'y nagreklamo? Amen? Ngunit kayong tayo'y saved na. Pagkakataon na natin na bigyan ng kapurihan ng Diyos na siyang lumikha, siyang nagligtas ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng ating offering. Amen? Kaya wag ko tayo magreklamo, mga kapatid. Tingnan niyo po. Sa dami ng offering na yan, pinagkulang ka ba ng Diyos? Yan ang tanong dyan, mga kapatid eh. Pinagkulang ka ba ng Panginoon? Amen? Yan ba ay naging dahilan para tayo ay walang makain? Yan ba ay naging dahilan para wala tayong pamasahe? Hindi, di ba? Pinagpala ka pa ng Panginoon. Amen? Nasabi ko sa mga members doon sa Candelaria, hindi nyo ba napapansin, hindi nyo ba naalala, mga kapatid, noong bago pa tayo, ng mission pa lang tayo dito, ang pinaparada nyo diyang ang pinaparada nyo sasakyan dyan ay tricycle na RS na pupugak-pugak pa, na yung mga sidecar nyo ay sira-sira pa. Ngunit ngayon, tignan nyo kung ano yung ginawa ng Diyos sa inyong buhay, kung paano kayo pinagpala ng Diyos. Ang inyong mga anak ay pinagpala ng Panginoon. Why? Because you are giving to God. Sabi ng Panginoon eh. Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Alam yung verse na yon, yung preceding verse ng patungkol sa mga bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Matthew chapter 6, yung mga verses doon patungkol sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. God knows your needs. Amen? Alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Amen? Ngunit kahit alam niya ng Diyos, sinabi niya pa rin, unahin mo ako. You remember the Sarephat woman? Ang sabi ni Elijah, unahin mo ako. And God blessed that woman. Amen? You know why the church in the book of Acts ay lumaganap? It's because of the wonders of the sacrifice of the early Christians. Amen. Number 3, the wonders of their service, yung kanilang paglilingkod sa Diyos. They give their life to God. Ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Amen? Na ano nga ba yung buhay natin? For what is your life? It is even a vapor. Maiksi lang yung buhay natin, mga kapatid. Kung may edad ka man ng 100, what is 100 in compare with eternal life? Amen? Ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ang ipinaglilingkod natin sa Kanya ay temporal life. Amen? Nang sabi nga ng Bible, isang singaw lamang. Singaw na nga lang, ipinagdadamot mo pa. Singaw na nga lang, sa ibang bagay mo pa ginugugol. Singaw na nga lang, pagbabackslide mo pa ginagamit. Kakarnalan pa natin ginagamit. Ginagamit pa natin sa sanlibutan. But these early Christians, they spend their life serving God. Amen, Christians? Wala man tayong pagmamalaki, mga kapatid, sa Panginoon eh. Amen? Makita natin, the book of Acts, si Apostle Paul, he gave his life. Sino ba si Apostle Paul? Siya isang Fariseo. Mayroon siyang mataas sa katungkulan, ngunit nakilala niya si Kristo bilang tagapagligtas. At dahil doon, ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon.
Amen? Why? Because our life is just a vapor. Amen, Christians? Kaya kung hindi mo ginagamit, pinapagamit ang buhay mo sa Panginoon, kanino mo pinapagamit yan? Dalawa lang yan, mga kapatid. Kung di Panginoon, ang kaaway ng Panginoon, and that is the devil. Amen? So we rather use our life for God. Hindi lamang yon. They did their best. Yung buo nilang kakayanan. Amen, Christians? Number 4. The wonders of their devotion to God. The wonders of their devotion to God. Ang sabi nga, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat meat with gladness and singleness of heart. Amen. Yung devotion nila sa Panginoon. Yung kanilang relasyon sa Diyos. Tayo pasalamat nung tayo po ay naging anak, naging tumanggap sa Panginoon, tayo po ay naging anak ng Diyos. Amen. Ngayon, dahil tayo ay anak ng Diyos, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen, Christians? Na paano bang masasabing maayos ang relasyon natin sa Panginoon? Una, yung relasyon natin sa Kanyang salita. The Word of God. Amen? Salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, this word of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night. Ibig sabihin, mga kapatid, we should read the Bible every day. We should spend time sa salita ng Diyos. When was the last time we read our Bible? Baka mga kapatid, tayo nagkakapagbasa lang ng Bible kapag tayo nandito sa church. But how about at home? Amen? Do we spend reading the Bible, time reading the Bible every day? Amen? Alam niyo, privilege nga tayo ngayon. Sa ating panahon, meron na tayong printed na salita ng Diyos. Alam niyo po itong mga early Christians, they just have parts of the Word of God. Amen? Na kung meron mang sa church na ito na nadala na bahagi ng salita ng Diyos, alam niyo ginagawa nila? Nire-rewrite nila yon. At hindi lamang nila yon nire-rewrite, yun po ay kanilang mini-memorize. Para kung sakali mang mawala ng kopya, kaya para nilang isulat uli. That's how they love the Word of God. Ngayon, alam nyo, spoiled na tayo mga Kristiyano ngayon eh. Tayo pasalamat. Tayo mga Kristiyano ngayon tayo nag-exist. Siguro kung nung panahon na yon tayo nag-exist, hindi tayo na-save. Dahil hindi natin kakayanin. Ngunit pasalamat ngayon tayo nag-exist. Meron ng Bible na babasahin. Amen? Meron tayong Bible na babasahin. Yung relasyon nila sa church. Amen? Kung paano sila nag-involve sa gawain ng Panginoon. Noong time na yung mga kapatid, wala pang ganitong kagandang aircon na pinagtitipunan. Dahil sila persecuted that time, sila nagtitipon sa mga kuweba, sa mga bahay. Ngunit tayo privilege, we have now the right na tayo po ay magkaroon ng building. Amen? Nanuhan niyo po? Na ang tanong, paano tayo, how is our relationship with the church?
Maraming pwedeng gawin dito. Andiyan ang Sunday School Ministry. Maraming ministry ang simbahan. Dapat magkaroon ka doon ng bahagi. Amen? The relationship with their brethren. The Bible says, love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Amen? Alam nyo, huwag na nating pansinin yung tayo'y natitisod. Amen? Alam nyo yung word natisod? Sa Tagalog, pag napatid ka, yun ang tisod. Minsan yung nakatisod sa'yo, hindi niya alam, natisod ka niya. Yung nakatisod, nagpatuloy sa gawain. Nag-involve sa gawain, pinagpala ng Panginoon. Ikaw na natisod. Hindi nagtuloy, hindi pinagpala ng Panginoon. Amen? Kaya wag na nating pansinin yan. Ang gawin natin, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Let us love one another. Let us pray for one another. Sa ating prayer, kung hindi man natin kaya lahat, mention some names in prayer. Lalo na yung kaaway mo. Amen? Alam nyo, doon sa church, pinagpipray ko yung mga members, binabaybay ko lahat ng mga bahay. Sa isip, mga kapatid, sa isip. Sabi ko, ganyan ginagawa ko sa inyo, mga kapatid, binabaybay ko yung bahay nyo. Kung mayroon man akong nalimutan, babalikan ko yun. Bakit? Kailangan eh. We need to be prayerful. At alam mo, kung pag pinagpipray mo ngayong kapatid, mas lalo mo siyang mamahalin. Amen? Have you tried praying? Mentioning some names of your brethren in prayer? Ang nakakalungkot niya, baka hindi ka nagpipray. Amen, Christians, mahalaga ang panalangin sa Kristiyano. Yan ay pakikipag-usap sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi siya makakakilos sa ating buhay kung wala tayong panalangin. Hindi lamang yun, the relationship to the man of God. Mahalin natin ang ating pastor. Let's pray for him. Alam niyo, sabi ko nga, naunawaan ko ng kalagayan ni Pastor Ed na ako'y pastor na. Ngayon, dumami ang aking full-time worker, pastor. Lalo kong naunawaan. Nung nagbi-building na, alam niyo, minsan, ang nangyayari sa akin, ako'y natutulala na lang. Naranasan ni ng misis ko, sabi, mahal, parang yung utak ko ay lutang. No? Sabi ko, ganun pala magpa-building. Amen? Bagamat, ando doon na yung mga gamit. Kaya lang, mahirap pa rin isipin, mga kapatid. And then may mga full-time workers pa. Amen? Kaya mahirap ang maging man of God. May family pa. You pray for your pastor. You pray for the man of God. Amen? Walang perfect na pastor. Lahat kami may mga kakulangan. Lahat kami may mga weaknesses. Ngunit dapat nating isipin, sila ay inilagay ng Panginoon, sila ay tinawag ng Panginoon. Palaging sinasabi sa amin ni Pastor Ed, maunawaan nyo lang yung pagiging pastor, pagpastor na kayo. At naunawaan ko na nga. Amen? So those Christians in the early church, hindi ho sila privileged na katulad natin. Wala ho silang sasakyan papunta ng simbahan, but they are faithful to God. Wala silang aircon. Wala silang inuupuan na katulad niyan. Sila'y naupo
sa sahig, makapakinig lamang ng salita ng Diyos, but they are faithful to God. Amen? Wala ho silang magandang sound na katulad nito. But they are faithful to God. Kapatid, sila yung pattern natin sa Panginoon. Marahil merong mag-introduce ng ibang pattern. Ngunit meron na tayong pattern. The early church. At kung paanong makikilala na ito yung church na itinayo ng Panginoon. Because the church, the church, the early church, yung ginagawa ng early church, yun din yung ginagawa natin. Kaya yung ginagawa ng early church, yun po yung ipagpatuloy natin. Amen? Nanawa niyo po mga kapatid. That's the wonders of the early church. Biro nyo, yung bunga na yan ang inimpisa ng Panginoon, umabot sa atin ngayon. You know why? Because God did wonders to them. At kung ang Panginoon gumawa ng kamangha-mangha sa kanila, ganun din sa atin. Maraming salamat po.